Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Mark chapter 9, 23 hanggang 24. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Agad namang sumagot ang ama ng bata. Naniniwala po ako, tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Something happens when a person believes. At yung katotohanan na yan, alam ko po na experience niyo sa inyong buhay. May mga patuto siguro kayo na nung kayo'y naniwala, nanampalataya sa isang panalangin, may nangyari sa inyong buhay. At alam niyo po na bilang pastor, na-observe ko po yan. Minsan tinitignan ko po yung mga taong may pananampalataya, talagang may nagaganap pong pagbabago sa kanilang buhay. Kahit pareho pong Christian, minsan madidistinguish mo po yung pagbabagong nagaganap doon sa mga tao nag-i-exercise ng kanilang pananampalataya. Nakakita po ako ng mga tao na umaangat sa buhay, gumagaling, nakaka-experience ng breakthrough, nakakapag-abroad, at nakaka-experience ng himala, nakakapag-asawa, nagkakaanak, kahit matanda na dahil po dinesire nila ito at nanampalataya sila, may nangyari po sa kanilang buhay. Now, tingnan niyo po itong pag-aaral natin today. Sigurong malaking tanong sa ating isipan, bakit hindi na lang basta pinagaling ng Panginoong Hesus yung anak ng lalaking ito na inaalihan ng masamang espiritu? Bakit hinintay pa niyang manampalataya yung lalaki? Hindi ba pwedeng automatic na lang? Siguro yan ang katanungan na kadalasan nasa ating isipan, di ba? Kasi, oo nga naman, no? Bakit kailangan manampalataya pa? Bakit hindi automatic na lang kumilos si Lord sa ating mga buhay? Sa mga pag-aaral natin itong mga nagdaang araw, natuklasan natin na ang Diyos pala nalulugod sa pananampalataya. At kumikilos lamang ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya at sa Kanyang mga salita. At ako po, bilang pastor, may personal testimony po ako dyan. Nung ako po'y nagsisimula pa lamang magpastor, isa po sa mga kinatatakutan ko ay kung paano ko may tataguyod yung aking pamilya. Mapapalaki yung aking mga anak, mapapag-aral sila o mapapagtapos sa kolehiyo. Kaya lang pinanghawakan ko po specifically yung Isaiah chapter 54 verses 13 hanggang 14. And verse 17. Basahin niyo po yun, napakagandang pangako po nun. At totoo nga, tinupad ng Panginoon. Maraming hindi makapaniwala kung paano na itaguyod ko yung aking mga anak sa tulong at biyaya ng Panginoon. Nakapagtapos po sila ng kanilang pag-aaral at ngayon meron po silang magandang trabaho at magandang buhay. Siguro tatanungin niyo sa akin, paano nangyari yung pastor? Sa totoo lang po, hiningi ko yun sa Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ikaw magpaaral sa kanila. Ayokong darating yung pagkakataon na magkakasakit sila at wala akong pera. Isusugod ko sila sa ospital. Nang wala akong pera, gusto ko, Lord, hindi sila magkakasakit. Hinihingi ko, Panginoon, na maging mga scholar sila sa kanilang pag-aaral. Hinihingi ko, Panginoon, na magkaroon sila ng magandang trabaho. At mapunta sila doon sa lugar na ma-establish sila at hindi sila nahihirapan na katulad ng pinagdaanan ko sa buhay. At alam niyo po, totoo. Kasi naniwala po ako na kayang gawin niyo ng Panginoon sa aming buhay. Naniwala po ako na magkakaroon kami ng sariling bahay. Naniwala po ako na kayang pagalingin ng Lord yung karamdaman ng aking asawa noon na malala. Maging ako po, naniwala ako na kaya akong tulungan ng Panginoon. Kahit ako po'y walang fix or permanenteng hanap buhay noon, kaya niyang pagpalain ang aking buhay. At ginanap yan lahat ng Panginoon. Kaya personally ako po naniniwala na may nangyayari kapag ang isang tao po ay nananampalataya. Tingnan niyo po sa James chapter 4 verse 2. Ito po ang sinasabi. You do not have because you do not ask God. Maraming bagay po sa mundong ito hindi natin natatanggap dahil hindi tayo humihingi sa Diyos. Pansinin niyo, hinihintay pa ng Diyos sa hingi natin sa Kanya. Sabi sa Mark 11 verse 24, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Kailangan daw, hihingi tayo. Sabi nga dyan
whatever you ask. Kailangan may desire tayo. Kaya ako nakakita ako ng mga kapatid na hirap, nag-pray ng trabaho, nagkatrabaho. Nag-pray na kapag-abroad, nagkapag-abroad. Ano po? Nangyayari. Kasi hinihingi nila ito sa Panginoon. Kabataan na wala namang pang tuition fee nakapagtapos ang pag-aaral. Kasi hiningi nila ito specifically. Kaya minsan wag po kayong padadala doon sa paliwanag na automatic na yan. O matic na yan. Ano po? Hinihintay ng Diyos na manampalataya tayo. Ano po? Makikita nyo, minsan si Christian A, may nangyayari sa kanyang buhay kasi naniniwala siya. Si Christian B, walang nangyayari sa kanyang buhay. Bakit po? Kasi hindi siya nananampalataya. Hindi niya ine-exercise yung kanyang faith. At yan po yung gustong patunayan nito mga talatang binasa natin. Ano po? At pansinin nyo sa Biblia, kailangan ng Diyos na makitang may pinanghahawakan tayong specific na pangako. Ano po? Kasi ang Diyos po, promise keeper. Sabi sa Hebrews chapter 6, verse 17, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa. Kaya ako po, ang pananaw ko po dyan, as long na may pangako ang Diyos sa Biblia, panghahawakan ko. Kasi ang Diyos po hindi sinungaling. Pinatutunayan niya sa atin yung kanyang pangako. At sa pamamagitan ng pananampalataya, natutupad po yung kanyang mga pangako sa ating buhay. Hebrews chapter 6, verse 12. Ano po? Kaya napakaganda ng panalangin ng lalaking ito. Ano po ang sabi niya? I do believe, help me overcome my unbelief. Bakit nagwo-work itong ganitong prayer? Katulad nitong panalangin na ito ng lalaki na sinasabi niya lang na, Lord, tulungan mo akong manampalataya. Naniniwala ako. No? Pero dagdagan mo pa yung aking pananampalataya. Kasi minsan magaling tayo sa pag-i-explain. Basta ang hinihingi lang ng Diyos, maniwala tayo. Sapat na yun. Ano po? Huwag natin sasabihin na ang Diyos limitado lang sa kanyang gagawin. Huwag mong limitahan ng Diyos, kapatid. Maniwala ka lang. Paano ba nangyari yung ating salvation? Nakita mo na ba yung eternal life? Nahawakan mo na ba ang Panginoong Hesus? Nakapunta ka na ba sa langit? Bakit ngayon naniniwala ka? Naligtas ka, napatawad ka, meron kang buhay na walang hanggan. Di ba naniwala ka lang sa sinasabi ng salita ng Diyos? You simply believe. Kaya ngayon, inaangkin mo na ikaw ay ligtas na. At totoo naman yun. Naganap na yung kaligtasan sa iyong buhay. With the same principle, ganun mo rin i-apply ito sa iyong Christian life, sa iyong panalangin. Kahit hindi mo pa nakikita, kahit hindi mo pa nararanasan, pero pag ipinangako ng Diyos, ay iyong angkinin. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 13, with the same spirit of faith, they also believe and therefore speak. Kailangan pinaniniwalaan natin at kinokonfess ng ating bibig yung ating pong pananampalataya. Ganun po ang karanasan ng isang Kristiyano simula sa kanyang kaligtasan at sa kanyang paglakad espiritual. So ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.